Silipin natin ang trapiko, 5 araw na lang bago magpasko. Narito po ang lagay ng trapiko sa mga lansangan. Nakatutok si Jay Taruk live mula sa EDSA sa Guadalupe. Jay? Mel, sa may EDSA, mga sasakyan patungo sa direksyon ng norte o northbound pa rin ay ang lagay ng trapiko ay napakabigat. Sa mga oras na ito ay natatanaw ko itong southbound at northbound lane. Naku, magkapong usad pagong yung mga sasakyan mula dito sa ating kinatatayuan. Pabigat ng pabigat yan habang lumalalim ng gabi pagdating ng Mega Mall, bumibigat pa rin ang lagay ng trapiko. Mula sa Santolan naman hanggang Q-Mart, moderate to heavy na ang pag-usad ng mga sasakyan. From Q-Mart to Muñoz, moderate to heavy na ang takbo ng mga motorista. Wala namang dahilan ayon sa MMDA kung bakit nagbabagal ang daloy ng trapiko kung hindi dahil lang sa malaking volume ng mga sasakyan na gumagamit ng EDSA sa mga panahong ito. Ang southbound lane naman from GMA to Cubao, moderate ang trapiko. Mula Santolan hanggang Ortigas, moderate. From Shaw Boulevard to Guadalupe hanggang Ayala, nagiging light ang trapiko hanggang sa nagiging moderate at bumibigat ang daloy ng mga sasakyan. Dito sa Ortigas flyover naman, silipin natin, Mel, ang lagay ng trapiko. Sa mga oras na ito ay yung magkabilang panig, no? Yung papuntang Makati. Yan dyan sa bandang kaliwa ng ating screen ay makikita natin na halos hindi umuusad ang daloy ng mga sasakyan at bumper to bumper na ang lagay ng trapiko. Dito naman sa Cubao EDSA, silipin natin ang sitwasyon ng trapiko dyan sa may lugar na yan. Sa may Cubao EDSA ay nananatiling moderate to heavy ang magkabilang panig. O ayan, at lumalabas na mas mabigat pa nga itong papuntang southbound o yung mga papuntang yung papuntang northbound na mga sasakyan ay napakabagal ang pag-usad ng trapiko. Itong NLEX sa Balintawak, Mel, ay silipin din natin ang lagay ng sitwasyon ng trapiko. Ito mukhang yung papasok ng Maynila ay nananatiling light ang daloy ng trapiko, maging itong papasok ng Bulacan o yung papasok ng norte ay light to moderate ang daloy ng trapiko. Sa kabuuan, Mel, ang northbound lane pa rin ang nananatiling problema o sakit sa ulo ng MMDA sa mga oras na ito ngayong panahon ng Kapaskuhan. Mel? Maraming salamat sa iyo, Jay Taruk. At bukod po sa iba't ibang mga kalsada, punong-puno rin ng mga supermarket. Ang dami na pong namimili ng mga pang Noche Buena. Nakatutok si Tina Panganiban Perez live mula sa Tina? Mike, parami ng parami ang mga namimili sa supermarket na ito sa loob ng isang mall. Magkahalo na ang mga nag-grocery shopping para sa pang-araw-araw na pangangailangan at para sa Noche Buena. Madalas nag-aayos ng display ang mga tauhan ng supermarket. Madalas kasing mabungi ang display dahil mabenta ang maraming produkto ngayon, lalo na mga seasonal product na panghanda sa Pasko. At para mapadali ang pamimili ng mga customer, may mga Christmas basket dito. Ang pinakamura, 300 pesos na plastic container na mayroon ng macaroni, spaghetti sauce, nata de coco, mushroom at peanut butter. Ang pinakamahal naman ay 2,500 pesos na naglalaman ng imported na chocolates, cookies, olive oil, pasta, wine, olives, spaghetti sauce, chocolate drink at luncheon meat. May fruit baskets din. Ang pinakamura, 125 pesos na naglalaman ng isang dosenang prutas. May 470 pesos na may 20 piraso ng prutas. At 495 pesos na may 22 naman. Pinakamahal na ang 595 pesos na naglalaman ng 25 piraso ng iba't ibang klase ng prutas. Ang Christmas ham naglalaro sa 400 hanggang 500 pesos per kilo. Dahil wais ang maraming mamimili, may kanya-kanya silang estilo para makatipid. Bibili na ako para hindi na ako magawa sa panahon kanya kahit earlier ako mag-shopping. Paano makakatipid? Maglilista muna ako bago ako umalis sa bahay para hindi na ako ikot ng ikot. Pinipili ko muna yung mga mura. Kinukumpara ko yung mga sentabo kasi minsan sentabo yung nung iba eh. Pero may mura din, may mahal. Kapag ganitong panahon ng Kapaskuhan, Mike, ay tumataas ng 10 to 15% ang bilang ng mga namimili rito. At inaasahang magpipik ang bilang o pinakamarami na ang mga mamimili sa December 30. Mike? Maraming salamat, Tina Panganiban Perez. At nagsana rin ang mga OFW na umuwi para dito sa bansa sila magpasko, bigatin ang sumalubong sa kanila kanina. Walang iba kundi si Pangulong Aquino. Mula sa NAIA, nakatutok live si Rafi Tima. Rafi. Tatlong mapalad na OFWs, Mel, ang doble ang kasiyahan ngayong Pasko dahil bukod sa nakauwi na sa bansa, ay nanalo pa sila ng halos kalahating milyong pisong cash at gift check na mismong si Pangulong Noynoy Aquino pa ang namigay ng premyo.
Hindi ordinaryong sundo ang sumulubong sa mga OFW na lula ng Qatar Airways 646 mula Doha, Qatar. Mismong si Pangulong Noynoy Aquino, kasama ang mga opisyal ng DOL at OWA ang bumati at isa-isang kumamay sa mga OFW. Ang ilan sa kanila, tila hindi pa napansin ng Pangulo sa kanilang pagmamadaling makalabas ng NAIA Terminal 1. Kasama sa mga sinalubong ng Pangulo, ang OFW na si Godofredo Borja na na-stroke habang nasa ibang bansa. Pero sa mahigit 200 OFW na lula ng eroplano, 3 ang maswerteng nabunot sa isang raffle na isinagawa ng DOL. Nabunot ang 3 mula sa listahan ng mga OWA registered OFWs na lula ng Qatar Flight 646. Halos kalahating milyong pisong cash at gift certificates ang natanggap ng 3 na kinabibilangan ng isang guro, isang nurse at isang salesman. Nagulat umano sila sa regalong natanggap, lalo pat ang Pangulong Aquino mismo ang nagbigay nito. Parang speechless ako. For almost 2 years hindi ako umuwi. Tapos ngayon unexpectedly si President Aquino pa yung sumundo. But I think hindi lang ako yung matutuwa, pati kasi yung parents ko. Kasi proud from the time of people power supporters na sila na yung I think this year is the biggest so far. Oo, tayo naman ay maswerte at meron tayong mga institutional and social partners na nagsusuporta itong programa ito. Kaya tuwan-tuwa kami yung mga nanalo, ang laki ng mga premyong at mga pamasko nilang na natanggap mula sa Pangulo. Lalaki pa po kaya ito? Why not? Bukod sa premyo sa 3 OFW, nakakatanggap din umano ng iba't ibang premyo ang mga nagdadating ang OFW bilang bahagi ng pamaskong handog program ng DOL na nagsimula pa noong December 15 at tatagal hanggang January 15 ng susunod na taon. Bukod sa Presidential Salubong Program dito sa NAIA 1 ay may programa din ng OWA sa iba pang paliparan ng bansa tulad ng Davao, Mactan at sa Clark. Mel? Merry Christmas sa ating mga kapusong OFW. Maraming salamat sa iyo, Rafi Tima. Kaligtasan mo sa Alerto 24. Isang alagang sawa ang nakawala sa Santa Cruz sa lungsod ng Maynila. Ayon sa nagpakilalang may-ari ng ahas, hindi niya namalayang nakalabas na pala ng kulungan ng sawa kasi nalasing daw siya sa party. Si Dante Perello, naka-Alerto 24, eksklusibo. Pasado alas 3 ng madaling araw kanina nang magising si Danny dahil sa tawag ng kalikasan. Papunta na sana siya sa palikuran nang sumalubong sa kanyang daraanan ang isang sawa na gahita ang taba at may 10 talampakan ng haba. Paahon po siya galing sa buhangin, galing sa loob ng compound. Agad hinuli ng mga residente ng barangay ang sawa, saka inilagay sa sako. Kung wala raw aangkin sa sawa sa loob ng 24 oras ay plano nilang dalhin ito sa DNR. Pero habang nag-uumpukan ang mga osyosero ng Oroquieta Street sa Santa Cruz, Maynila, isang lalaki ang napasugod at nagpakilalang may-ari ng sawa. Breeding season na, medyo siyempre parang tao rin to, medyo alam mo na, nag-iinit din yung katawan. Kaya siguro naghahanap na siya ng lalaki, babae kasi to eh. Nalasing daw sila sa kanilang Christmas party kagabi sa bahay, kaya hindi na nila namalayan na aksidente na palang nakalabas ng kulungan ng alaga niyang sawa. Siya raw si Queen Elizabeth, 3 taong gulang at isang Burmese Python. Para patunayan na siya nga ang amo nito, hinalik-halikan, niyakap at pagkatapos ay isinampay pa niya sa kanyang balikat. Wala naman nasaktan sa amin dito. Actually, na-shock nga sila, nagkaroon kami ng ahas na python dito. Paalala naman ng mga otoridad sa mga nag-aalaga ng exotic animals, tiyaking maayos ang kulungan nito upang di makalabas. Kahit daw kasi trained na, hayop pa rin daw ito at maaaring maging peligroso. Dante Perello, nakatutok, 24 oras. Sayang, hindi na nakabawi yung ating national football team kontra sa Indonesia sa Suzuki Cup. Kung niyo pong maalala, sila yung kung tawagin ay Ascals. Dahil sa 2 panalo ng Indonesia, pasok na sila sa finals kung saan makakaharap nila ang Malaysia. Mula sa Indonesia, nakatutok si Mark Zambrano. Sa harap ng 85,000 Indonesian fans na pinangunahan pa rin ng kanilang presidente, buo pa rin ang loob na sumabak ang Philippine Ascals sa teritoryo ng kalaban sa Jakarta, Indonesia. Kailangan nilang makalamang sa Indonesia ng kahit 2 puntos para makapasok sa finals. Pero hindi ito naging madali. Lalo na sa 22nd minute pa lang, sumubok ng makagol ang Indonesia. Pero ang pinagpasapasahang bola, hindi pumasok.
Bumawi ang Indonesia bago pa man matapos ang first half. Naharang ng Ascals ang unang sipa, pero agad itong tinira ng kalabang striker na si Christian Gonzalez. Hindi naabot ni Ascals goalkeeper Neil Etheridge ang bola at pumasok sa goal. Nagbunyi ang buong Bongcarno Stadium. Sa kalagitnaan ng second half, muntik na sanang tumabla ang Pilipinas. Pagkahagi sa bola, ipinasa ito ng header na tinira rin ng isa pang header ni Christopher Greatwich, pero lumampas ito at napunta lang sa ibabaw ng goal. Bakas sa mukha ni Greatwich ang labi sa panghihinayang. Lalong naupos ang pag-asa ng Pilipinas nang ma-foul ni Greatwich ang goalie ng Indonesia sa huling 3 minuto ng laro. Dahil nakadalawang foul na, nabigyan ng red card si Greatwich at pinaalis sa playing field. Natapos ang dalawang semifinal match sa aggregate score na 2-0 pabor sa Indonesia. Hindi na masama para sa Ascals. Dahil kilabot ang Indonesia sa paglampaso ng kalaban, 5-1 ang score ng talunin nito ang Malaysia, 6-0 naman sa laban nila sa Laos. Haharapin ng Indonesia sa 2-leg finals ang Malaysia, na dati nitong nilamangan ng 4 na puntos sa group stages ng Suzuki Cup. Mula sa Indonesia, Mark Zambrano, nakatutok, 24 oras. At kahit hindi nga pinalad ang football team ng Pilipinas na ang mga Ascals na makapasok sa finals ng Suzuki Cup, taas noo po pa rin ang ating mga atleta. Sa buong torneo ay kitang-kita ang kanilang katapangan at determinasyon mula sa Indonesia. Nakatutok si Sports Saksi, Chino Trinidad. Biyahe tungo ng Gelora, Bongcarno na yata ang pinakamahabang 1 kilometro para sa Philippine Ascals na binaha ng mga pawang mga nakapulaw mga Indonesians. Relaxed ang mga Ascals sa pagpasok nila sa dugout para maghanda sa League 2 play kontra sa Indonesia. We need to do things well today. Okay, there's no coming back from this. We've got to go out and score a goal. We've got to take a chance. Let's go! Hindi na makahintay na makaalpas ang Ascals upang suungin ang pitch ng nakabibinging main stadium ng Jakarta. Nalusutan man ang isang goal sa pagsasara ng first half, hindi pa rin pinangsukuan ng mga Ascals. Pinagtuunan pa rin ang never say die attitude ng Ascals na nagdala sa kanila ng ganito kalayo sa AFF Cup. If this is where it ends, this is where it ends. You should be fucking proud of yourselves. You really should. The heroes, every single one of them. Bago lumabas muli sa huling 45 minuto, ay nagkonsultang muna si Coach Simon sa kanyang mga Pinoy assistant coaches para sa last stand ng Philippine Ascals. Makilang beses umatake ang Indonesia, ngunit di talaga nagpatinag ang Pilipinas sa depensa. Hindi na muling nakascore ang mga nakapula, ngunit di pa rin dumating ang 2 goals na nakapagpahaba sana ng buhay ng Ascals sa torneyong sila ang inaasahang unang masisibak. Parang lumusot sa butas ng karayang mga Indonesia upang kaharapin ang Malaysia sa finals. Para naman sa Ascals, uuwi sila na walang dapat ikahiya. Malungkot man pero taas loob pa rin ang mga Pilipino sa pagtatapos ng kanilang magiting na ipinakita sa AFF Suzuki Cup. Sa huling pagtitipon ng Ascals sa dugout, wala nang nagsalita gaano. Sa halip ay yakap ng pasasalamat sa bawat kasapi ng Ascals at pagbati ng maligayang Pasko. Sama ang pangako ng muling pagkikita sa Enero upang simulan na naman ang panibagong kabanata sa pakikibaka ng Philippine Ascals. Alam namin na nag-uumpisa pa lang kami. Salamat din sa mga pagsubok na binigay mo sa amin. Tinulungan mo kami at nakarating kami dito sa semi-final. Ito para sa inyo at para sa mga sa buhay at sa buong Pilipinas. Lord, maraming salamat. Thank you, God. Pilipinas team. Pilipinas team. Mula sa Jakarta, Indonesia, Chino Trinidad, nakatutok, 24 oras.